Hey, what's up you guys? Ako nga pala inyong lingkod Ate Mo Marga. So today, ituturo namin sa inyo along with my fellow group members kung paano mag-format and mag-install ng Windows operating system. Well, marami iba't ibang way ng pag-format and pag-install ng Windows since iba-iba rin ang mga brand ng ating mga personal computer. And yung ituturo namin sa inyo ngayon ay ang pag-install nito gamit ang bootable flash drive. Una sa lahat, need muna natin i-make sure na naka-charge ang ating laptop bago natin to i-format and installan ng Windows para makaiwas tayo ng interruption. So ano nga ba ang gamit ng bootable flash drive? Kuya mo Jess, anong masisay mo? Salamat, Ate Mo Marga. Yung bootable flash drive ay isa sa pinaka-importanteng part ng pag-install ng OS. Yun siya ang nag-handle or nasa kanya ang mga need na file para makapagsimula sa installation process. Siya yung nagbibigay ng permission sa mga computer natin na simulan yung setup kahit na wala mo ng pansamantalang operating system. So isa lamang sa napakaraming way yung paggamit ng bootable flash drive para makapag-install ng OS. To make this story short, ipapakita ni Ate Mo Lovely ang unang step. Hello mga kaputo! Before natin i-shutdown at i-format ang ating device, syempre kailangan ng flash drive para i-backup muna ang mga important files natin. After nating i-backup, tsaka natin i-shutdown yung device. Then isasaksak na natin yung bootable flash drive. Next is, pindutin natin yung power button. Then pagsabayin natin i-press yung F2 button at delete button hanggang sa lumabas yung BIOS ng ating device. After lumabas sa ating screen yung BIOS display, gamitan natin siya ng controller na left, right, up and down button sa keyboard ng ating device. Then hanapin natin yung boot at piliin natin kung saan yung bootable natin. Then press F10 para sa save and exit. So kagaya nga ng sinabi kanina ni Ate Mo Marga, hindi lahat ng device natin ay magkakatulad. So expect na natin na iba-iba rin yung BIOS display. Then yung mga button or yung key para lumabas yung BIOS. Kumbaga, isa lamang ito sa mga iyon. Sa pag-setup sa BIOS, mahalaga rin na maging observant at magbasa tayo since iba-iba yung way. Para sa pagpapatuloy, after natin ma-save and exit siya sa BIOS, i-wait natin lumabas yung Windows setup kung saan dito na mangyayari yung pag-format natin sa device. Dito, di-delete natin yung mga naka-partition na storage. Then, after natin sila ma-delete lahat, depende sa atin kung gusto natin hatiin yung storage natin. So, bago yun, ano nga ba yung tinatawag natin na partition? So, yung partition, isa siyang paraan ng paghahati ng storage sa ating device. Like, yung mga nakikita natin na local disk C or D dun sa ating mga device. Dito, pinapakita na rin namin kung paano mag-partition or maghati ng storage. After natin ma-delete lahat or ma-format na yung mga nilalaman ng device natin, i-click natin yung new para mag-create ng partition. Then, depende na sa atin kung ilang gigabytes yung paghahatiin natin. So, dito, naka-convert siya sa MB. So, tulad ng ginawa namin, for example, gusto lang namin ng 25,000 MB. So, yung 25,000 MB is equivalent siya sa 25 gigabytes. Since 1,000 MB is equal to 1 gig, then after natin masubmit, antayin na natin mag-install yung Windows. So ayun na nga, pagkatapos mag-install, tatanggalin na rin natin yung bootable kasi posible na umulit lang tayo at hindi maging successful ang pag-install ng ating Windows. After nun, iset up lang natin yung mga hinihingi na details.
Kung mapapansin nyo, medyo halatang-halata yung pag-lag ng file pag ginagalaw natin left or right, like parang may naiwan na pixel sa kanya. Yung reason kung bakit ganun siya is kulang siya sa drivers. Kulang sa drivers ang ating device. So, para ma-resolve ito, i-search lang natin yung drivers manager sa ating device and then makikita na natin kung ano yung mga kulang na drivers dito. Para matapos na yung problema natin, punta lamang tayo sa website ng brand ng laptop. Then, search natin yung sa drivers nila. After nun, ilalagay natin yung serial number ng laptop na kadalasan located sa parting likuran at lalabas doon yung mga drivers na libre natin ma-install. So, hanapin lang natin kung ano yung mga drivers na hinihingi at kailangan natin. For example, dito sa aming device, naglalag yung paglipat-lipat ng tab. So, ang need natin nun is graphics. So, mag-i-install lang tayo ng drivers para sa ating graphics. Ganun lang din sa mga iba pang need na drivers. At dito nagtatapos ang aming talakayan sa pag-format at pag-install ng Windows operating system. At sana ay may natutunan kayong lahat. Muli, ako ang inyong kaputo, Ate Marga, along with my group members na sina Ate Dana, Ate Norma, Ate Lovely, at Kuya Jestoni. Hope you guys have a good day and God bless us all. Thank you.